dito tayo sa sitwasyong ito, marami ang naapektuhan, madami ang pwedeng masasayang. The Congress is a collective body, so it's up to Congress whether or not it wants to test the waters, no? Magpasa ng bill na yon, intayin whatever decision of the Supreme Court. Ang akin lamang po na sana in the process, while doing and while waiting, hindi po tayo walang nako-compromise na trabaho, na mga dapat ma-compromise po. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you very much, Kung kulang ang budget, kakailanganing hanapan ni COMELEC. Kasi po, yung special appropriation, mukhang kulang ang panahon ng Kongreso for that. And definitely, wala po tayong makukuhanan. Siguro, the most namin ilalapit namin sa executive kung merong contingency fund para po mapunuan. Po namin, dalawa. Yung una, yung sa Antipolo, humingi po kami ng contingency, hindi po kami pinagbigyan. Wala po. Yung pong ito sa Dasmariñas, sumulat din po tayo. Sa executive, hindi rin po kami nabigyan. So wala din po. Maliliit po yun. How much more po kung 2.5 billion ang hihingi namin? With more reason na hindi po kami hindi naman po sa pine-preempt natin. So yun po yung aming senaryo. At hindi po sana yun makaapekto sa desisyon ng ating Kongreso. We do not want to influence you po on that matter because you will have your own determination. Na sinasabi lang po namin, yan po yung katotohanan sa part ni COMELEC. Sabi po nila, lagi po naman sinasabi, you have to find ways. You have to find the solution. May budget kayo, di gawan nyo ng paraan. And then kung ano yung natipid nyo, wag dala muna. Yun po ang mangyayari. At we have to also realize, ito po yung isang bagay pa. At napaka-importante. Ang version po ng House, postponement. Ang version po ng Senate ay term fixing. Hindi po ba? And therefore po, alam naman po namin may mga pamamaraan kayo, lalo na sa plenary, etc., BICAM, etc. Pero dahil po sa magkaibang version, magtatagal po kami sa paghihintay kung talaga po bang tuloy. Yung tanong po sa inyo, tanong din namin, tuloy po ba yung eleksyon? Kasi yun po, hanggat hindi po na ipapasa ito ng ating Kongreso, the House and the Senate, hanggang ngayon po yung question is hanging. In the meantime, baka po kasi nakakagastos na kami ng masasayang lang. Yun po yun, baka nakakagastos na kami na masasayang. Sabi nyo nga po, okay na yung gastos kasama yan. Paano po yung time? Nag-o-overtime po yung mga tauhan namin. Napakamahal po ng overtime sa bawat 7,000 po ang empleyado ng COMELEC sa buong bansa na mag-o-overtime dahil nga po. Therefore, pinopondohan na po namin coming from the BSKE budget. Yun po yung ibig natin sabihin. But whatever would be the outcome, definitely we will not put COMELEC in further problematic position. Neither would we want this committee to also do things that would, again, attract the ire of the Supreme Court. No? That is what we can guarantee. This body and as well as COMELEC. Hindi ho namin kayo lalagay sa alanganin. Yan po yung sigurado. So, no more other questions? Chair. Oh yeah, sorry. Representative Tino. Kaya Chair, I think parang napakaganda po nung malalim na discussion dito, no? At sana malinaw na po na kahit sinasabi ni COMELEC Chair, may kapangyarihan pa rin ang Kongreso na mag-postpone at pwedeng gamitin yung crisis, no? Pero mahirap po na katulad ng sinabi ni Representative Ilago, mahirap na ang crisis na tutukuyin natin ay external na walang control ang tayong lahat, di ba? Kung magpapatuloy o hindi ito. In fact, sa mga bill nakalagay doon dahil $100 per barrel daw ang oil, no? Samantala ngayon nasa mga 80 plus na lamang ito. So kahit doon pa lang kita mo sabit na no? Yung iba naman sinasite yung EO 110. Kahit sa EO 110 sinasabi ron effective for 1 year, but it may be extended or terminated by the president sooner. So we could have a situation na biglang wala na, wala nang crisis tapos yun ang basis. So in other words, Mr. Chair, mukhang malinaw talaga na napakahalaga pa nung binanggit din ni Chair Garcia na actually yung bill na naka-file sa Senado ay hindi naman
kaparis nito, 'di ba? So in other words, walang counterpart ito. No, well, hindi na ibig sabihin na hindi pa kino-consider ng committee as of now. Di po ba? They refer na. Okay. Opo. Yeah. Oo. So in short, Mr. Chair, mukhang malinaw na dead end na po, with all due respect to the authors. Parang dead end na po legally kung itutulak pa natin ang ganitong proposal. Kaya mungkahi ko talaga, and always, ako naman ang gagaling, katulad ng sinabi ko kanina, kailangan ang foremost talaga rito, yung right of suffrage, yung pagrespeto sa karapatan ng mamamayan na bumoto, pumili ng kanilang mga opisyal, no? Kaya talagang ang panawagan po natin sa komite ay pagkatapos po ng malalim na diskusyon na ito ay siguro sapat na ang naging konsiderasyon at mag-move on na tayo sa iba dahil dead end na nga ito eh. No, mahalaga po yung sinabi. Ang problemahin natin ngayon yung kapos na budget ng COMELEC, lalo na po para sa pagdagdag ng honorarium ng mga teachers na magse-serve. No, so gawin na pong, 'di ba, Chair, suportado nyo yung panawagan natin na gawing 15,000 po yung honorarium ng mga magse-serve sa barangay election dahil manual po 'yan. No? Kaya napakahalaga po na bigyan natin ng sapat na kompensasyon. Yun na po ang problemahin natin, yung kulang na budget. No, we have barely 2 months to go. Medyo malalagay po sa alanganin at lalong maaring mapinsala. Ito yung concern ng Supreme Court eh. Diba? Yun ang natutunan na natin dito. Foremost palagi, yung kahit pa sabihing may kapangyarihan ang Kongreso na mag-postpone, pero para sa Supreme Court, kailangan tiyakin na napoprotektahan palagi yung right of suffrage, Mr. Chair. So yun po. Salamat. We take note of